Hey guys! Welcome to Barcelona, Spain! Ano daw? Nahilo ako, taga lang. Welcome to Barcelona, Spain! Hey! 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 Ako nga pala si Buji at meron akong mag-story time. Kung hindi nyo pa ako pina-follow, i-follow nyo na ako. Welcome to our Barcelona leg of the Europe series of my vlog. Nandito ako ngayon sa Montjuic area. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation. At kasama ko pa nun si Miko, si MC, at si Michele. Pero si MC at si Michele umuwi na sila ng Italy at si Miko ay bumalik na sa London. Naiwan na lang dito sa Barcelona ang Team Philippines na si Buji at si Jam. So anyway, papunta na tayo sa may bandang mga dulong part na ng ating European series. At honestly, after almost 20 days of traveling, pagod na si Buji. Pero kaya pa dahil parang sayang naman, mahal ng pamasahe. Grabe yung pinagdaanan kung napanood nyo yung unang-unang part ng ating European series. Grabe yung pinagdaanan ko. So why not sulitin ko na, 'di ba? So anyway, nandito ako ngayon sa may yun nga, Montjuic area sa may Plaza España station. So, dito malapit yung binook ko na hotel. At kung nakikita nyo sa likod, ayan, merong dalawang towers dyan. Ang tawag dyan ay Torres Venecias. Yung Torres Venecias na yan ay ginawa noong 1927 to 1929 para sa isang exposition dito sa Espanya, dito sa Barcelona. At inspired siya sa towers ng Venice, Italy. So, ang ganda. Parang very iconic. Tapos sa taas doon may gallery pero today ay close siya so hindi natin mapupuntahan yan. May gallery dyan sa taas. Ang ganda oh. Tapos sa likod ko, ayan. Ito ang Arenas de Barcelona. Ayan, itong parang Colosseum na yan. Originally, ginawa tong area na to, itong Colosseum na to, ginawa yan para mag-isang bull ring. Pero, na-convert na siya into an arena kung saan dyan nag-hold ng concerts, dyan nagkakaroon ng mga parang events, football matches din ata nagkakaroon dyan. So yung Beatles, diba kung kakilala nyo yung Beatles, Hey Jude, yan, yung kumanta nun, nag-concert na sila dyan noon. May mga shopping center din dyan, may mga entertainment plaza and stuff, yan. Tapos yung Spanish Civil War, naging barracks din yan ng mga sundalo. Ito naman ang Plaza de España, isa sa mga pinaka-importanting squares dito sa Barcelona. Dito ginanap yung 1929 International Exposition. At kung makikita nyo, alam mo, grabe. Sayang nga parang under construction siya. Oh. Pero yung tatlong nakatakip na yan, yung mga parang may mga nakatakip na side dyan, it symbolizes yung tatlong sea ng Espanya, yung Baltic, Mediterranean at Atlantic Sea. Ayun, yun lang. Ang dami kong sinabi, intro pa lang, 'di ba? Kasi ang ang ganda nung area na pinuntahan natin. At speaking of pinuntahan, pupuntahan ko na ngayon si Jam na nasa supermarket dahil bumibili siya ng mga pasalubong or nagche-check siya ng mga pwedeng ipasalubong sa mga tao. Puntahan na natin siya. With tayo like a local. Ayun o, ito na ang Espanya train station. Gusto ko lang sabihin ang saya maglakad dito sa Barcelona, Espanya. Imagine dati, naglalakad lang ako sa Sampaloc, Espanya. At ngayon, nakakapaglakad na ako sa Barcelona, Espanya. Hey, guste! Pupunta tayo ngayon dito sa arena dahil nandito si Jam. Today is January 5, 2026. Ngayon ay Monday. Kaya sobrang daming tao. Nandito sa Spain. Kung magpaplano kayo ng mga travels ninyo, please take note na tuwing Sunday, madaming sarado dito sa Barcelona. May ambulansya. Madaming sarado dito sa Barcelona tuwing Sunday. So kahapon, dapat mag-grocery shopping kami para mag-check-check ng mga pasalubong. Pero hindi na natuloy kasi sarado yung mga bagay-bagay. Anyway, ito na yung arena, Arenas de Barcelona. So, para lang siyang mall. Ayan. I think hindi pwedeng mag-video dito. So, update ko na lang kayo in a bit. Ito, kasama ko na ngayon si Jam. Woo! Ayan, kami na lang yung natira dito.
Mga Team Philippines na lang yung natira dito sa Barcelona. Time check, it's 12 in the afternoon. Naghahanap kami ngayon ng lunch. Late na rin kami nagising kasi pagod na kami. Nag-staycation na lang kami dun sa hotel namin. Nakapagpahinga lang kami talaga. So, almost 20 days of traveling siya after almost 1 month of traveling. Tapos magla-lunch kami, maghanap kami ng Spanish food and magpaplano kami kung ano yung gagawin namin ngayong araw. Kasi wala kaming plano. Tapos meron akong na-meet kahapon, sabi niya, 3 Kings bukas. So, may ganap daw, may parada daw na magaganap dito sa area. So, sana daw, hindi namin yun ma-miss. Wala na kasi si Miko. Si Miko yung navigator namin, usually. Pero si Jam, mas magaling siya sa akin mag-navigate. Considering na cyclist ako. Ay, sarado. Ito, dito sana kami kakain, no? Meron din daw ditong hinahanap naming noodle dish. Pero mukhang social, eh. Oh. Hindi na kami tumuloy doon kasi budget meal lang ano namin. Hindi naman budget meal, pero masyadong mahal yung ano dun eh. Parang 20 euros per meal. Parang OA. Eh yung kagabi, may kinainan kami na paella na sobrang sarap. Parang magano? 10? 13 euros lang. Oh, di ba? Oh, sayang naman. Sayang din yung 8 euros, no? Pakita ko na lang yung neighborhood sa inyo. Ang ganda, oh. Yay! Barcelona! Ngayon ay 6 degrees, rainy and cloudy. Tapos nagkataon lang na parehas kami ni Jam na naka-Uniqlo puffer jacket. Dito sponsored ha, pero yung puffer jacket ko, ito yung mga 3K. Tapos yung kanya, yung mga 6K worth ng puffer. Medyo ano siya, medyo, I would say, ako medyo nilalamig ako ng konti. Pero yung sa'yo? So, kung ako sa inyo, I would recommend. Pero kasi, di ba, nakaka-engganyo siya na parang, oh, mura, puffer. Parang yung word na puffer, pipiliin mo yung mas mura, syempre, di ba? Pero, kung pupunta kayo sa mga colder countries, I would suggest na mag-invest talaga kayo sa pangmalakasang puffer. Kasi, ito, medyo nila, uy, nag-ano sila, namitas sila ng orange. Pwede bang pumitas? Pwede bang pumitas? Akit ako. Shake, gusto ko pumitas. Ng orange tree? Oo nga, no, random na orange tree. Ayun, no. Ang galing, no. Ang random, may orange tree. Jam, anuhin mo. Mag-ano tayo? Ano mo? Ay, hello. Hello, ¿qué ha dicho? ¿Habla español? Yes? ¿Es posible sacar No? naranja? Sino? Sí. Sí? Sí. Can you try? A ver, ¿es posible sacar naranja del aro? Sí. Sí? Sí. Sí? Sí. Can you try? Sí. Thank you. Uy, pwede daw. Paano tayo pipitas? Matangkad ako, itatanong na lang ako. Sige. Pwede kang pumitas daw. See. Going back, mag-invest kayo ng magandang puffer. Kahit bumili kayo ng isang magandang puffer, tapos paulit-ulit nyo lang gamitin sa mga colder areas nyo. Wala naman magja-judge sa inyo. Ganda! Kung naiintindihan lang nila ako, hihiramin ko pa sa kanila yung panungkit nila. Tapos kakainin natin yung orange. ka na lang dun sa bag. Nahiya pa ako eh. Kaya nga eh, ba't sarado yung mga shop? Weird naman. Dahil holiday. Ganda ng bahay. Wild. Ito din Boom. Ay, ang galing Ito yung parang food court. Kala ko simbahan. Ito may food court Parang sarado lahat. Bakit ganun? Ito dyan madaming tao. Sige, umuuna ka na. Ano pala siya? Mercadona. Grocery pala siya. After almost 1 hour na paglalakad, nauwi kami dito sa restaurant na kinainan namin kagabi. Ito yung pangalan niya. Paella. Comida Casera in Nepali. So, it's a mix of Spanish and Nepali dishes. So, ito yung menu nila. Boom. Highly recommended ko tong place na to kasi actually natuwa kami dito sa lugar na to kasi ang mura kumpara dun sa mga ibang restaurants na napuntahan namin. Kasi yung paella dito parang 13 euros lang. Samantalang sa mga ibang restaurants na nakita namin parang tumataginting na 20, 18, ganun. Iba nga 29 euro. So, okay na dito. Masarap naman siya. Ito na yung order namin. Paella and Figyoa. So, ngayon, gusto namin i-try ng
chicken. Finally, medyo matagal lang yung serving dito pero look at this. Ano masarap? Ulit. Okay. Lagyan natin ng lemon. May parada kasi mamaya. So, sana maabutan natin. Mga alas 8 pa siya dadaan doon sa area namin. Alas 2 lang yun kasi ang haba ng nilakad namin. Kakahanap ng Figueroa. Lagyan natin. Very seafood kasi seafood naman talaga to. Tsaka gusto ko na may mga texture. Yung paella kasi para siyang ano eh. Parang lugaw ng konti. Alam mo yun? Kasi may sauce. Nung bata ko, ayoko ng shrimp kasi laging yun yung pagkain namin kapag umuwi yung tatay ko galing sa shrimp, tsaka alimango. Dati ayoko kumakain nun kasi parang paulit-ulit yun na lang yung lagi namin kinakain. Kapag umuwi yung tatay ko galing abroad kasi seaman siya eh. Pero ngayon, sobrang favorite ko na ng shrimp tsaka ng alimango. Pakainin niyo ako ng shrimp at alimango. Sarap. Sarap. Ang sarap! Okay. Sarap ng lunch namin. So ngayon, papunta kami ngayon sa metro station dahil mag-a-adventure kami at nag-decide kami na bibisitahin namin ang Barceloneta Beach from Luneta, Rizal Park. Saan ngayon? Barceloneta. Hindi siya natutuwa sa mga pants ko. Pero, ayun, dahil coastal area ang Barcelona, wala naman kaming malaking expectation sa Barceloneta dahil magaganda yung mga beach natin sa Philippines. So, gusto lang namin i-explore. Alam mo, meron kasi akong binabasang magazine na favorite ko, yung Monocle. Tapos every July, naglalabas sila ng parang most livable cities on earth. Tapos, isa yung Barcelona sa mga nasa top list na most livable places or most livable cities in the world. Kasi, isa sa mga consideration nila ay merong malapit na beach sa city center. So, ayun. Kaya sabi ko, sige nga, puntahan na nga natin. Ayun, magte-train lang kami dito. Isa pa pala sa gusto ko dito sa Barcelona ay sobrang ayos at sobrang dali at sobrang ganda ng mga tren nila, ng transportation system nila dito. So as a tourist, hindi ka mawawala or hindi ka madaling mawawala kasi very easy lang siya. And at the same time, gumamit ka lang ng Google Maps, lagay mo lang yung destination mo doon at voila! Oh, marami. Okay. Na-exit na kami. Dito na ang Barceloneta Station. And hindi ka naniniwala na may beach dito. Feeling niya daw pier lang ang pupuntahan namin. So, let us see. Meron dito. Promise. Ito na namin si Well Search friend natin. Merong beach dito. Wait lang. Beach daw, promise. Nasabi ko sa'yo, trust the process. 12-minute walk. Parang walang beach dito. Parang walang ka-beach tong binalakaran namin. Anyway, so madali lang din kami nakakapag-travel dito kasi kumuha kami ng 30-day pass. Yun yung pinakasulit. Worth 22 euros. So, kung napanood nyo yung previous vlog ko, doon in-explain ko kung paano kayo makakakuha ng ticket. Madali lang siya. Papakita ko sa inyo yung hotel namin na nabook rin via Klook. Papakita ko sa inyo yung nabook ko na accommodation sa Klook dito sa Barcelona. Kasi sobrang laki niya, sobrang sulit. And sobrang wala lang, na nagandahan lang talaga ako. Yung nabuo pala na accommodation is for 2 people. Pero yung apartment na to is good for 4 talaga. So sulit na sulit siya. Ito yung presyo. Ito yung nabook ko na presyo. So ito na yung CR. So ito yung banyo nila. May free towels, tapos meron kang hair dryer, may plug din, tapos ito yung sink mo. So, may mga cabinet kung pwede mo lagay dyan yung mga toiletries na dala mo. Merong toilet, pero unfortunately, wala siyang bidet. Ito yung shower nila. Ayan, meron na rin siyang hot and cold water. Meron ding shampoo, tsaka body wash. Punta tayo sa isang kwarto. Ito yung kwarto na merong 2 single bed. 2 yung single bed niyan. Meron kang plug dito. Meron kang lamp, meron kang 2 cabinet. Tapos, kung gusto mo, meron ding parang balcony area dito. Siguro,
Ayan, kung gusto mo lang mag-chill, magpahangin, pero walang ganong view. View mo yung mga kapitbahay, oh. Boom. So, ito yung room number 1. Diba? Room number 1 that can accommodate 2 people. And tapos meron din pala silang aircon. So, for summer, pwedeng-pwede rin to. Ang ganda rin to. Ayan, merong hallway dito leading to the kitchen. Ito naman yung kitchen. So, sa kitchen, meron kang refrigerator, meron kang oven, meron kang lutuan, merong coffee maker, at meron din silang libreng kape dito. Ayun, may libreng coffee pods. Tapos merong hot water. And then, meron din mga utensils na available para sa inyo. Boom. Ayun, kompleto. Ayun, meron ding lutuan. Oh, may toaster pa nga eh. Merong lutuan, oh. Boom. At kung ubusan na kayo ng damit, merong laundry. Nag-provide na din sila ng garbage bag, dishwashing liquid, tapos sponge, basahan, and then ito. Tapos syempre, meron kang table dito. Dito ka kakain. Merong television, merong sofa. Kung gusto mo magpahinga, mag-relax, pwede kang magdala ng bisita dito eh. Di ba? Pwede. Kung gusto mo, dala ka ng visit our friends. Ito na yung kwarto. Meron isang king-size bed at meron ding 2 cabinet. May mga plugs din dito. At ito ang view. Boom. There you go. Sulit talaga. So, you can book it via Klook. Doon ko lang siya binook and use my discount code Buji Baviera Klook para makatipid-tipid naman kayo kasi mahal ang accommodation dito sa Europe. Pero, sobrang happy ako na ito yung nabook ko ng hotel. Natin yung ibon. Anong ibon to? Pag sa atin baka kinuha na yan. Tapos ginawang binenta. Welcome to Barceloneta! Ang beach ng Barcelona! Oh! Ang ganda. Wow, may beach pala dito. Birds Dubai. Oh, see? Sabi sa'yo, beach, oh! Beach! Pwede ka nang mag-solo trip dito. Tapos magmumuni-muni ka. Titignan mo yung mga, yun? Ganda! Ang ganda! Guys, bigyan niyo ako ng 20,000 pesos. Lulusong ako, magsiswimming ako dito sa Barcelona Beach. Pero syempre, by the time na na-upload ko to, wala na ako sa Barcelona. Sayang, wala akong 20,000 pesos. Gusto ko pa naman sana. Kailangan ko pa naman. Ang linis ng dagat. Dahil nagtitipid kami, dito na lang din po kami magsha-shower. Hala! Ininom! Stop! Freeze! First thing makita ng brown na beach. Nakita ka na ba ng beach na brown yung sand? Oh, diba? Tapos ang laki ng alon. Nico, MC, Michele, miss na namin kayo. Ano sabi mo? Diba? Hindi siya aesthetic sa picture. Pero siya in real life. Ganun. Marirecommend mo ba ito sa mga nanonood? Of course, pupuntahan na dapat. Pero alam mo, si Jam sa mga group of friends namin, siya yung pinakatahimik. Wala siyang choice kundi dumaldan kasi ako yung kasama niya. Tapos, pinipilit ko siyang magsalita sa camera. So, sabihin nyo, i-comment nyo sa comment section, salamat Diam. Pwede rin kayo ditong kumain kung gusto nyo. Alam mo yung sign ko sa Yung sign ko dito sa Barcelona, kapag may mga ganito na sa table, sure yan, mahal. Meron akong question. Anong ibon ang pinaka matapang, pinaka astig? Seagull. Ay, hindi pala yan seagull ba yan? Joke, hindi pala yan seagull. Hindi yan seagull. Hindi yan seagull. Bato sa tayo, no? Ha? Albatros. Hindi ba albatros yung sa CR? Ano yung mga natututunan mong mga Spanish words? Hola, mi amigo. Adios. Ako madami din akong alam. Kutsara, tinidor, lamesa, cuchinillo, Cuchilla, paella. cuchillo, paella. Oh, paella. Paella. May alam din ako mga Japanese Empanada. words. Japanese words, Empanada. madami. Alam mo, very ako, di ba, well-traveled ako. Pag Japanese, nasa Spain ka. Hindi, gusto ko na sabihin na, i-flex ko lang yun. Ayoko. Para walang joke. Marami akong alam na Japanese word. Ramen, tonkatsu, sushi, Korean word, bulgogi, samgyeopsal.
hindi ako mapag-swimming dito sa Barcelona Beach kasi masyadong malamig. So, ganito na lang. Ayan. Kami swimming. Ayan ganun. Ayan. Yan dapat. Nahiya na si Jam sa akin. Gabi na at nandito ako ngayon sa Palau Nacional. Tapos, ito naman ang Fountain of Montjuic. Malapit lang to sa hotel namin. Dinaanan na namin ngayon bago kami mag-dinner. Kasi mamaya gusto namin maabutan yung Parade of the Three Kings. So merong event dito sa Barcelona every bisperas ng Three Kings na nagkakaroon ng parada mula doon sa Catalonia papunta dito sa may fountain na to. Sabi nung nakilala ko, I don't want to miss this kasi isa daw to sa mga parang events ng Barcelona ngayong season na to. So yung Christmas season kasi dito sa Spain, hindi siya nag-e-end every December 25. Nag-e-end siya every after na makabisita ng Three Kings kay Jesus Christ, which is 6 days after January 1. So ngayon, January 5, 2026, ngayon ang bisperas ng Three Kings. So mamaya, wala pa yung parada. Papakita ko sa inyo. Meron kasing mapa kung saan makikita mo kung nasan yung parada. And yung parada so far ay medyo malayo pa from where we are. So medyo mga 1 hour pa siguro to. Magdi-dinner muna kami ni Jam. Siguro dito lang nearby. Hey, tas din mo Jam mo. Overlooking din dun yung palasyo. Kita mo? Yung isang sa pang spot. Puntahan natin. Eh no, may palasyo din dun. Nakita na namin yan nung nag-hike kami sa taas eh. Pero ayan oh. Oh, tapos ito yung Palau Nacional. Lamig, grabe. Eh no, medyo madami nang nakaabang. Kasi dito nga na nga magtatapos yung parada. So, nauwi kami dito sa arena. Kumain kami tapos kasi parang malapit na lang. Tapos nakakita kami ng Japanese restaurant, Sushi Kang. Thank you. Nag-order kami ng platter ng sushi. 40.95 divided by 2 na yan. Tsaka ito, chicken rice meal. Ayan. Okay, so ito yung in-order namin na halos 15 euros na sushi platter. Tara na, itadakimasu. Tig-isa tayo. Diyan mo, gusto mo magdalawa ka na dyan. Go. Itadakimasu. Salmon sushi. Winner, 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 sexero. Ang corny. So, try natin to. Gusto ko yung mga crunch eh. Munch, munch, crunch, munch. Crunch, crunch, crunch. Walang maisip na kanta. Kain na kami. Sana maabutan namin yung parade. Grabe yung float dito, tinan mo. Oh. Nakabike sila. Hola! Recollir les fotos, un fort d'aplaudiment per ella. Ayaw, pwede ako. Gusto ko. Ai, hola, 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 hola. Que comenci. Yeah!
Outfit, oh. Grabe, ang galing. Ito na ata yung Three Kings. Ito na ata sila. Ya suena Barcelona. Hola! Ito na yung mga regalo para kay Jesus Christ. Ito na yung mga animal sa manger. Hey! Pamela, one, igalaw ang katawan. Pamela, corny. La lluvia no fue el año pasado, fue el otro. Siguro kung may ganito sa Pilipinas, feeling ko, eto, dito ako sasali. Sa kanila. Grabe yung float, best in float, oh, wow. Float daw yun ni Baltasar. Tingnan mo, oh. Ayun na siya! No! So, bakit parang ano yan? Ano, meron sila mga pangsalok. Sila may pinamamigay. Ngayon sasalok sila, oh. Ah! Ina! Ay, sorry. Ina, ano to? Ay! Tinamaan yung camera ko! Sige, hindi ako nakuha. Ito ba? Ito ba? TV Dabo. Itsura niya, oh. Sarap. Yummy. May sila, oh. Daming tao. Namumulot sila. Namumulot sila ng mga candy na naiwan dito sa gitna ng kalsada. Nag-iwalay kami ni Diam, kasi parang napunta na sa ibang lugar. Tapos sabi namin, magkita na lang kami dun sa accommodation namin. So anyway, saya. Naglalakad na ako pa uwi. Tapos nadaanan ko pa rin yung dulo ng parade sila. Pa din sila, tuloy-tuloy pa rin sila. Wow, saya. Three Kings Parade dito sa Barcelona, Espanya. Wow, ang swerte namin nasaktuhan namin to. Di ko man nakita yung parada sa Disneyland sa Paris. Parang ang saya na nakita ko to ngayon dito. Wow, ito saya. Anyway, yun ang nangyari sa aming very chillax at napaka spontaneous na araw dito sa Barcelona. Sana ay meron kayong na-pick up na something dun sa mga pinuntahan namin ngayong araw. At please take note kung pupunta kayo sa Barcelona, January 5, most likely maaabutan nyo yung paradang na experience ko ngayon lang. So, ayun, maraming salamat again for watching my vlog. Again, ako si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung hindi nyo pa ako pinafollow, follow nyo na ako. Thank you again for watching this vlog. Please don't forget to like, comment, and subscribe. Share nyo na rin. Salamat sa panonood ng aking Europe series. Hindi pa tayo tapos. Meron pa ulit sa susunod na upload. Ayun lang. Maraming salamat. Bye!